RM na ako, di ba? Hindi akalain. So, sa mga ano dyan, sa mga nagdadalawang isip pa or may mga ah, gusto pang unahin na iba, is try nyo i-reconsider. Kaya try nyo rin na gawin ko na biglaan lang din. Kasi nakainaro na rin ako sa college nun. Tapos, tinuloy ko pa rin yung mission ko. Diba? Pero, anyways, nag-mission ako sa Bacolod at Dumaguete. So, kung familiar kayo sa Visayas siya, and doon is napaka malambing daw yung salita ng mga tao kasi tinigay na. And sa buong mission ko, masabi ko na andun pa rin yung mga doubts ko at first. Andun pa rin yung kaba, anxiety, and nervousness. Pero once na nakikita ko yung mga smile ng mga tao, once nakikita ko yung buhay ng bawat tao na nakakasalamuha ko, is parang there's a change within me that is happening. Kasi nung nandito pa lang ako sa hometown ko, is napaka-close off ng heart ko and eyes. Kumbaga, inisip ko palagi is para sa akin, tapos siguro para sa pamilya, ganun. Pero once na nakita ko rin yung perspective ng bawat tao, is nagbago ang lahat. May isa akong companion nun, is palagi siyang nagbibigay ng pera sa or pagkain, o kaya pera ko ano meron siya sa mga pulubi, sa mga batang pulubi or kung sino man ang pulubi. And sinabihan ko siya, di ba elder, bawal sa standard magbigay. Sabi ko, okay lang naman kasi daw personal naman. Sabi ko, okay. Tapos, tinanong niya ako. Sabi niya, anong nakikita mo sa kanila? Ano nakikita mo sa kanila mga pulubi? Sabi ko, ayun, naghihirap sila. Ayun, kailangan nila ng tulong. Tapos, sabi niya sa akin is, sila daw ay bata man sa ating Heavenly Father, ating Ama Masalangit. Nakikita daw niya ang bawat tao na child of God, children of our Heavenly Father. And so, gusto niya na pahalagahan ng bawat isa. Gusto niya na matulungan sila in any way possible. Hindi lang by spiritual means. No? Binibigay niya talaga ang best niya, nakita ko. And doon din, na-realize ko na kailangan ko rin mag-step up. And then, nakita ko kung paano binabago ng gospel ang bawat tao. Siyempre, as missionaries, na-experience naman natin siguro maka-teach ng mga friends na may bisyo, friends na may mga bad habits, ganun ganyan. And siyempre, makita mo sa kanila na parang parang may kulang, may nahanap din sila. Parang gusto rin nila magbago. Nandiyan naman yung desire nila eh. Usually, nandiyan yung desire na magbago ng mga bawat tao na may bad habits. Pero, iba yung tutulungan mo sila ng bago ito. So, meron din akong isang experience na isang nanay na find namin or nakita lang namin sa tabi. Sabi namin sa nanay, sabi ko sa nanay, hello nay, kamusta ganyan. Nagsimula doon. Tapos yung companion ko, nasa malapit lang. Nilalaro yung mga bata sa basketball. So, long story short, si nanay, parang naghahanap din siya kung ano yung kulang sa puso niya. Kasi daw sabi niya,
sa Catholic daw siya. Sa Catholic daw, parang masyado daw may mga tao na hindi sumusunod sa mga batas, ganun, sa commandments ng Diyos. And parang iba daw yung sinasabi ng nagtuturo sa kanila sa ginagawa nila, ganun. Pero hindi naman ako nag-i-slander ng ibang religion. Ang sinasabi ko lang, may hinahanap si nanay na iba. Na parang gusto niyang i-fill in sa kanyang heart. So, ginawa namin, pinabasa namin kay nanay ang isang part ng Book of Mormon sa 3rd Nephi. Isang chapter lang yan. Tapos, pagbalik namin next week, binasa niya na yung halos yung buong libro. Half of it. So, doon nakita namin kung paano rin baguhin ng Book of Mormon ang bawat tao. So, simple lang siya na libro, pero I testify that it is the Word of God. So, nang dahil doon, nabaptize namin si nanay, tapos si nanay, nadamay niya rin yung mga family niya, yung mga apo niya, tsaka bata niya, or anak niya. And then, kalaunan, nakita ko na sabay-sabay sila nagpunta sa temple. So, yun yung pinaka magandang feeling na hindi lang sa baptism natin makita na nakaputi ang mga friends natin, pero pati sa pagpunta sa temple. And then, sa mission command, marami akong mga na-experience na challenges. Kasi, nakaka-burnout naman talaga ang pagiging misyonero. No? It's not all rainbows and butterflies all the time. There are times na malakas ang ulan. So, syempre, ma-depress ka na lumabas. At naman ako lalabas, umuulan. Pero syempre, lumalabas pa rin kami, nagtuturo pa rin kami. There are times na nasa ako sa area na maraming mga delikatong mga tao. Babariling ka outside. So, na-close ko rin yung area rin. Meron din times na nahabol kami ng aso, mga times na nagagalit sa amin yung mga friends namin. Tapos, may mga times na nilalapitan kami ng mga pastor from ibang mga sekta. Tapos, parang magagalit sila sa amin for no reason. So, mga ganong klaseng interactions o situations, talagang minsan nakakapangbaba ng loob. Pero, once na naintindihan ko kung ano yung purpose ko is, hindi ako tumigil. Nagpursige ako na magturo ng mga tao dahil nakikita ko na rin sila as children of God. Lahat sila. And all of them, all of us, we deserve na malaman ang fullness ng gospel of Jesus Christ. So, I testify, brothers and sisters, na itong gospel na ito, na inaaral natin ngayon, it is the restored gospel of Jesus Christ. And I testify na lahat ng kailangan natin malaman, siya nandito na para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Alam ko na ang Book of Mormon, it is the Word of God na makakatulong sa atin, makakapag-guide sa atin. And alam ko na ang ating living prophet and apostles, sila rin ang literal na nakaka-receive ng revelation para mag-guide tayo sa araw-araw natin buhay. So, brothers and sisters, I invite each and every one of you na seek for a change. Seek for a change of heart. In any means possible. Kung ano man yan, try nating magbago for the better. Pwedeng i-try natin na
magbasa ng mas madalas ng scriptures, pwedeng itry natin na mag-apply sa mission. Pwedeng itry natin na mas maging united tayo na ating mga families. So, alam ko na kung gagawin natin itong mga bagay na ito, mas mababless tayo ng sobra-sobra. And alam ko rin na mahal na mahal tayo ni Heavenly Father ni Jesus Christ. And hindi iniwan ko lahat ng mga ito sa Panginoon Jesus Christ. Amen.